Sa pagkakataon ito ay tayo magkaroon pa ng iba yung pagpapalalim sa usapin tungkol sa Foxelica. Ano ba yung mas mahalagang dapat gawin ng gobyerno para sa ikaunlad ng mga apektadong mamamayan? Sila muna ang dapat bigyan natin ng priority. Yung mga di-displaced ng pamilya. Sabi ko sa ating artificial intelligence, dahil meron kaming programa na gustong i-input, sabi ko sa kanya, partner, handa natin ang strategic briefing para sa implementation ng sumusunod. Ang National Shareholding Trust Fund. Ang National Shareholding Trust Fund na ito ang pinakang investment para sa pag-sustainability ng mga apektadong pamilya. At tatalakayin natin sa susunod sa dako ng ating pagbalangkas. So, paano ang National Shareholding Trust Fund, paano nila ito gagawin step by step at ipakita ang pace of development nito. Letter A, ang impact ng programa sa resistance ng mga apektadong community kapag naipakita na ang blueprint nito. Ang implementation stage. Letter C, operational phase. Letter D, shared management. Involved ang affected sectors ng mga professionals mula sa kanilang hanay. Letter D, ang target success level. Letter E, role of this trust fund upang makaakay din ng ibang tribo sa paglaya sa kahirapan na nasa ibang bahagi ng bansa na nalilibang sa ancestral domain claim stagnant. Kasi ang National Shareholding Trust Fund, ang kita na bahagi ay ilalagay dyan para sa development naman ng mga cultural minority na sinasabi natin, na ethnic groups belong to this cultural minority na naapektuhan. At hindi lang yung naapektuhan sa Clark, kundi sa buong bansa. Kasi kayang suportahan yan kapag nag-materialize itong National Shareholding Trust Fund. Diyan na magiging pinakang source of income ng mga katutubo para makasabay sila sa modernong pamumuhay. Sabi niya, hindi natin ito, partner, napakabigat, napakalalim ng direksyon na ito. Gagamitin natin ang mataas na lohika upang buuin ang strategic briefing National Shareholding Trust Fund. Papakita natin kung paano mas magsisilbing blueprint para sa tunay na paglaya ng ating mga katutubong komunidad mula sa sistemang stagnant patungo sa pagiging self-reliant at modernong advanced Pinoy architect ng kanilang sariling lupain. Narito ang komprehensibong blueprint, step by step, implementation framework na maaari nilang gamitin para sa official na briefing sa ilalim at sa nilalaman ng ating mga dokumento na dapat maipakita sa komunidad. Strategic briefing sa National Shareholding Trust Fund and STF. Siyempre ang author, ang inyong lingkod kasama ang AI. Ang ating core philosophy ay ang ancestral land ay hindi lamang dekorasyon o pamana ng nakaraan na dapat manatiling stagnant. Ito ay isang buhay na kapital. Sa pamamagitan ng NSTF o National Shareholding Trust Fund, ang komunidad ay hindi na lamang tatanggap ng ayuda o royalty. Sila ay magiging sovereign shareholder sa bawat infrastruktura at industriyang itatayo sa kanilang nasasakupan. Ang hakbang sa pagtatag, step by step mechanism. Para may tayo ang NSTF ng may matibay at digan na pinansyal na pundasyon, ito ay mga sumusunod na proseso. Una, step 1. Institutionalization via executive order or ordinance. Pagbalangkas na legal na frameworks na nag-uugnay sa BCDA, NCIP, sa National Commission on Indigenous Peoples at sa lokal na pamahalaan upang kilalanin ang NSTF bilang opisyal na repository ng equity shares ng komunidad. Step number 2, assets valuation and equity conversion. Hindi ibibenta ang lupa. Sa halip, ang halaga ng lupang gagamitin sa proyekto tulad ng Foxelica ay kukwenta lamang bilang direct equity share sa kabuuang proyekto. Kung ang lupa ay nagkakahalaga ng 20% ng kabuuang capitalization, ang NSTF ay automatikong hahawak ng 20%.
shares ng korporasyon. So yun ang gusto nating mangyari. Na sagot, dahil sinasabi ko, di ba, no one has a monopoly of claims ng ancestral domain. Dahil ang buong sambayan ng Pilipino, lahing Pilipino, talagang tayo yun ang claimant ng ancestral domain ng ating mga ninuno, at ang teritoryong iyon ng ating ancestral domain ay ang mula Batanes hanggang Sulu. Ano? So kaya walang rason para may isang maiiwan sa development. Ano? So at ito yung solusyon natin. Kung ang ancestral domain na sinasabi ay nagkakahalaga na kung anong halaga, yun ang kanyang share sa korporasyon. Ano? Automatikong hahawak ng 20% share ng korporasyon. Kung gaano kalaki yung assess, valuation, and equity conversion ng kanyang lupa. Sabi nga natin, hindi ibibinta ang lupa. Sa halip, ang halaga ng lupang gagamitin sa proyekto, bawa ng silikat, iba pang mga anyong lupain na kiniklaim nilang ancestral domain na maaaring pagtayuan ng program ng proyekto, ikukwenta bilang direct equity share sa kabuuang proyekto. Kung ang lupa ay nagkakahalaga ng 20% ng kabuuang capitalization, ang NTSF ay automatikong hawak ng 20% share ng korporasyon. O kasama sila, hindi sila naiiwan. Kaya pag-aaralin natin ang kanilang mga kabataan na makasabay maging professionals. Ano? So ang isang step dito kay creation of the trust account, ang pagtatatag ng isang restricted trust fund sa isang government financial institution tulad ng Land Bank or DBP. Ang mga dividends at kita mula sa shares ay direktang papasok dito at hindi maaaring gastusin ng kung ano-ano lang, kundi para sa community development at reinvestment. So yung phase 2 ng development, ito yan, upang maging malinaw ang direksyon na hatiin natin sa ang pag-usad ng NSTF sa 4 na pangunahing yugtuon na phase 1, blueprint, disclosure, community resistance, migration. Pakita sa komunidad ng kabuang blueprint ng proyekto dito, susukatin ang pagbabago ng kanilang pananaw mula sa takot patungo sa pagtanggap kapag nakita nila ang kasusyos pala sila sa kita, hindi sila pinalayas. Pangalawa, yung implementation of fund capitalization. Ito yung construction stage. Habang tinatalaga ang mga infrastruktura, formal na binubuo ng board ang NSTF at sisimulan ang pagpasok ng mga paunang pundo o guarantees mula sa developer. Ang phase 3, ito yung operational phase and dividend distribution. Gagana na ang industriya. Sa panahon ito, ang mga kita ay pumapasok na sa NSTF. Dito na nagsisimula ang pagpupundo ng mga lokal na scholarship, modernong pabahay at mga industriyang pag-aari mismo ng tribo. Hindi na kayo naiiwan ang tribo sa gilid-gilid. Tataas na rin ang antas ng kanilang buhay sa lipunan ito. So sa phase 4, shared management and professionalization. Ito na yung sustained governance. Ang pamamahala ay ganap nang ililipat sa mga nakapagtapos at professional na member mismo ng komunidad upang masiguro ang pangmatagalang proteksyon ng pundo. So, sa malalim na pagsusuri sa bawat elemento nito, ang impact ng program resistance sa epektadong komunidad kapag naipakita ang blueprint ng NSTF or National Shareholding Trust Fund. Ang traditional na resistance ay na pagtutol ng komunidad sa takot na agawan sila ng lupa o masira ang kultura ay guguho at mapapalitan ng active cooperation. Bakit? Dahil sa unang pagkakataon, makikita nila sa papel na ang bawat hollow blocks na itatayo ay may may katumbas na sentimo na babalik sa kanilang mga anak. Ang psychological na epekto nito, sense of ownership. Hindi sila biktima ng pag-unlad, sila ay nagpapatakbo na ng pag-unlad. So sa implementation stage, yung 2 ng pagpapasakatuparan. Dito ipapatupad ang pagtatayo ng pisikal na proyekto kaakibat ng mga legal na pag-angkala ng National Shareholding Trust Fund or NSTF, kasabay ang paghuhukay sa lupa
Kasabay ng paghukay sa lupa ang pag-audit sa ibang mga pamilyang benepisyaryo upang matiyak na walang maiiwan. Magkakaroon ng capacity building seminars para sa mga katutubo upang ihanda sila sa darating na industrialisasyon. Isang operational phase, yugto ng pagpapatakbo. Ang phase na ito, operational na ang mga pasilidad ng Paxilica katulad ng mga proyekto. Ang NSTF ay nagsisimula ng makatanggap ng mga buwanan o taon ng dividendo. Ang pundong ito ay hatiin na sa 3 strategic basket. Sa Community Sovereign Fund, 40%. Investment ito sa ibang investment sa ibang secure na negosyo para lumago ang pera. Pangalawa, lagay ng pera sa social infrastructure. 40%, libreng likalidad edukasyon, modernong hospital at solar-powered housing para sa tribo. At ang pangatlo, yung direct shareholding dividend. Direct shareholder dividend, 20% yon. Direct basic income na ibibigay sa bawat rehistradong pamilya upang agarang iangat sila mula sa gutom. So yung shared management, pakikibahagi ng mga profesional na katutubo. Ito ang susi para hindi makurap ang pundo. Magtatag ng isang board of trustees kung saan ang uupuan ng mga kinatawan ng pamahalaan, BCD, LGU ay pribadong sektor. Ngunit ang majority control o mahalagang veto power ay nasa kamay ng mga profesional mula sa mismo ng apektadong sektor. Sinakumparing katutubo na ang nakapagtapos ng iba't ibang kurso, ng dekalidad na kurso, law, grad, mga tapos ng pag-aaral sa mga legal, sa batas, accountancy, engineering, IT, ay sila nang uupo sa board. Sila na magiging bantay sa laban sa mga pagsamantalang politiko dahil dugo at kinabukasan ng sarili ng tribo ang kanilang pinoprotektahan. Yung success target level natin, yung antas ng tagumpay. Ang tagumpay ng NSTF ay hindi susukatin kung gaano kalaki ang pera ng bangko, kundi mga sumusunod na KPI o Key Performance Indicator. Una, zero legacy rate gap. Lahat ng kabataan sa komunidad ay nakapag-aral sa kolehiyo o vocational high-tech courses man lamang. Ang pinakamababa. Then, economic independence. Yun ang sukatan, yung economic independence. Wala nang umaasa sa purpose limos, bawat pamilya ay may regular na kita bilang shareholder. Pangatlong sukatan natin dito yung institutional capability. Kaya na ng komunidad na punduan sa sarili nilang mga kalsada at negosyo upang hindi na umasa sa pambansang pondo. So ano ang role ng NTSF bilang eagle effect sa ibang tribo? Ito ang pinakamalagang kontribusyon ng ating modelo sa bansa. Ang pagbasag sa stagnant na kaisipan ng ancestral domain. Sa kasalukuyan, maraming tribo sa bansa ang nagkukulong sa konsepto na ang pagprotekta sa ancestral domain ay nakakahulugan ng pagpapanatili nito sa bundok, walang kuryente at hiwalay sa sibilisasyon. Nalilibang sila sa titulong hawak ngunit nananatili silang salat sa pagkain at edukasyon. May ancestral domain ka nga ituturo, tatanawin buong kabundukan pero wala kang pangsaing. So baguhin natin yung konsepto. Ang NSTF ay maipapatupad natin sa BCD, Paxilica na magsisilbing living proof o buhay na ehemplo. Kapag nakita ng ibang tribo sa Mindanao, Cordillera at iba pang bahagi ng Luzon ng isang katutubong komunidad ay naging milyonaryo, nakatira sa modernong komunidad at may mga anak na piloto, engineer, nang hindi nawawala ang kanilang kultura, magkakaroon ng domino effect yan. So, gagamitin natin ang National Shareholding Trust Fund bilang modelo upang akayin sila sabihin natin, huwag ninyong hayaang matulog ang inyong ancestral land habang nagugutom ang inyong lahi. Gawin nating kapital ang lupa upang palain ang inyong tribo sa kahirapan gamit ang advanced Pinoy mindset. So, tinatanong niya tayo kung ano pa ba ang ating mga dapat
May nais pa raw ba akong idagdag o pinuhin sa yugtong ito? Ngunit ang sabi ko, basahin ko na lang, pero 15 minutes na, basahin ko lang. Sabi ko, ipakita na rin natin ang may dudulot na expansions of development ng smart grassroots resettlement para sa mga karatig na lugar kung saan ito itatayo, o ang pag-apaw ng mga biyaya, opportunity sa mga karatig na lugar upang mapatunayan na sobrang sulit ang 50 billion sa social investment. At saan ang ating napipiling strategic location kung saan itatayo yung isang modelong komunidad na yun na paglilipatan. Ang sabi ng AI, dun din lang sa loob na malapit sa economic zone. Hindi na sila ilalayo. By the way, napakahaba pa, marami pa tayo rito na argumento, at na meron pang ipinakita ang AI kung anong itsura, magiging itsura ng village. Gusto nyo makita? O ayan, yung village. Dinesign niya ng AI. Yun yung relocation facility. High-tech, di ba? By the way, kung titingnan natin sa ganitong konsepto, hindi tayo sanay makakita ng ganyang ka-advanced na relocation site. Pero pag ginawa natin yan, wala nang rason para magkaroon ng madugong dispersal na mga tao para doon sa relocation. Dahil ramdam nila na ang pupuntahan nila ay magdudulot sa kanila ng mas abanting pamumuhay. No? Dapat ganun ang strategy ng gobyerno. By the way, I guess sapat na ito. Hindi na natin kailangan ng mas malawak pang pagtalakay tungkol sa usapin ng issue ng Pax Silica. Nabanggit natin na hindi lang Pax Silica ang diyan lang sa Clark iikot ang pag-usad ng ekonomiya, kundi ang Pax Silica ay manganganak pa yan ng marami pang mga mega project sa hinaharap. Ito lang yung magiging stepping stone natin. Kung iisipin natin, abutin na natin ng 20 minutes, 17 minutes na Kung isipin natin, masakit sa loob na Pilipino. Dapat ang nakatayo dyan. Bakit dayuhan? Alam ko yun, ramdam ko yun. Pero, isipin natin, 100% Pilipino. Saan tayo magsisimula? Time-bounded tayo hanggang 2050. Kaya natin na makapagtayo ng ganyang mega projects. Pagsamahin natin ang puwersa ng manggagawa at magsasaka. Kaya ba? Na walang girian, walang hilahan, walang argumento. Diba? Na ultimo nga kooperatiba, hirap na hirap nating patayuin. Real talk lang tayo. Kung gusto natin talagang 100% Pinoy, sino ang pupwede? Sektor ng lipunan na pwedeng makagawa nito? Sa oligarko. Hawak na nga ng oligarko yung tubig, ang kuryente, ang internet, puro pa rin tayo reklamo. Saan mauwi yan? Kung anong karanasan natin sa mga hinawakan nilang mga public commodity, gaya ng tubig, ganun din yan. Diba? Pagsamasamahin natin yung buong pwersa ng politiko sa Pilipinas ngayon. Kaya bang isipin ng mga politiko yan? Yung mga ganyang kalaking mega project na walang anomalya. Kaya nilang i-design yan hanggang drawing, pero at the end of the day, makita mo puro pundasyon lang, walang matatapos. Tapos nabalot ng anomalya. Ano mangyayari? Iimbestigahan lang, paglalaruan lang ang batas, hanggang sa natapos na, nagsawa ng publiko sa kapapanood ng issue, tapos na. Makikita mo, papa-interview araw-araw para maghugas kamay. Doon lang iikot ang issue. Kasi napapaglaruan lang nila ang justice system sa Pilipinas. Sumugal na lang tayo dito sa foreigners. Dito at least, kung tarantado ang foreigners, kaya nating ipasara ang Pax Silica Hub
pauwiin, palayasin natin sila. 'Di ba? Kumpara doon sa mga Pilipino natin, ang kababayan na mismong narito, hindi mo mapalayas pag gumawa ng anomalya yan, hindi mo nun maipakulong. 'Di ba? Paglalaruan lang yan ang hustisya natin until na magsawa lang tayo ng kasisigaw at hinagpis. Kaya para sa akin yung lingkod, doon na lang ako, sumugal na lang ako dyan. Bagamat masakit sa akin na dayuhan ang magtatayo ng mega project sa sarili nating teritoryo. Ngunit, ito na yung pagkakataon na gamitin na lang natin, maging wise na lang tayo. Paglaban lang natin ang ating interest. Huwag tayong makipag-deal na dihado tayo. Pangalawa, aralin ng ating mga bagong henerasyon na Pilipino na magtatrabaho sa Pax Silica Hub ang teknolohiyang ito upang sa ganun, sa huli, atin pa rin ang Pax Silica Hub na yan after 50 years. Kasi 25 to 50 years lang naman ang kontrata. Para sa mga kaedad ko, na maaring hindi man natin abutin na yung panahong yon. At least, pagkakataong ito, umabot man lang sa isip natin, natrabaho man lang ng isip natin, ay malaking bagay na yun. Hindi man natin nakita physical. Ang mahalaga, dumaan na proseso sa isip natin. By the way, the power of the brain be with you always. Thank you so much. Abangan niyo pa po ang ating mga bagong serye na tatalakayin sa susunod na mga video.